Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Bago po tayo magsimula sa ating midweek meeting, tayo po ay buko sa panalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong ito na magkasama-sama kami muli at makinig ng inyong salita. Dalangin po namin, O Diyos, na habang kami ay magkakantahan, ay samahan kami ng iyong mga anghel at patuloy nawa ang iyong pangalan ang siyang aming sambahin sa gabi ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. To start, let us sing Lift Him Up. Lift him up to see that beats you. Let the dying look and live. To all weary, thirsting sinners, living waters will he give. And the ones so weak and lonely, yet the Prince of Heaven was he. And the blind who grope in darkness, through the blood of Christ shall see. Lift him up, the risen Savior, high amid the waiting throng. Lift him up, as heaven speaketh, now he bids you flee from wrong. Lift him up, this precious Savior, let the multitude behold. They with willing hearts shall seek him, he will draw them to his fold. They shall gather from the wayside, hastening on with joyous feet. They shall bear the cross of Jesus, and shall find salvation sweet. Lift him up, the risen Savior, high amid the waiting throng. Lift him up, his healed speaketh, now he bids you flee from wrong. Lift him up in all his glory, 'tis the Son of God on high. Lift him up, his love shall draw them, in the careless shall draw nigh. Let them hear again the story of the cross, the death of shame, and from tongue to tongue repeat it, mighty throngs shall bless his name. Lift him up, the risen Savior, high amid the waiting throng. Lift him up, his healed speaketh, now he bids you flee from wrong. Oh, then lift him up in singing, let the Savior up in prayer. He the glorious Redeemer, all the sins of man did bear. Yes, the young shall bow before him, and the older voices raise. All the deaf shall hear Hosanna, and the dumb shall shout his praise. Lift him up, the risen Savior, high amid the waiting throng. Lift him up, his healed speaketh, now he bids you flee from wrong. For our opening song, let's sing Stand Up for Jesus. Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Lift high his royal banner, it must not suffer loss. From victory unto victory, his
shall believe, till every foe is vanquished and Christ is Lord indeed. Stand up for Jesus, the trumpet call obey. Forth to the mighty conflict in this his glorious day. He that is now serving against unnumbered foes, let courage rise with danger and strength to strength oppose. Stand up for Jesus, stand in his strength alone. The arm of flesh will fail you, ye dare not trust your own. Put on the gospel armor and watching unto prayer. Where duty calls or danger, be never wanting there. Stand up for Jesus, the strife will not be long. This day the noise of battle, the next the victor's song. To him that overcometh, a crown of life shall be. He with the King of glory shall reign eternally. Sister Cindy will be the one to give the opening prayer. Okay. Maano pala. Let's pray. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong walang hanggang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Narito, Panginoon, kaming magkakapatid sa pananampalataya ng PUC Remnant Church ay nagkatipon-tipon through Zoom upang kami, Panginoon, ay magbigay ng pananambahan sa inyong makapangyarihang pangalan. Magpuri kami sa pamamagitan ng pag-aawitan at pananalangin at pag-aaral ng inyong mga banal na salita. Mag-aalay din po kami ng aming mga tanging hiling sa inyo at ang aming mga pasasalamat. Kaya, Panginoon, patuloy po namin ini-invite ang inyong Holy Spirit upang siya ang manguna sa bawat isa sa amin. Hindi po kaming pagkalooban ng kapayapaan sa aming mga puso at isip, kapahingahan upang sa ganun, Panginoon, ay ma-focus ang aming mga isip sa inyo, sa aming pananambahan sa inyo sa gabi. Kaya, Panginoon, basbas ng langit ang siyang inyong ipagkaloob sa bawat isa sa amin at ang lahat ng gagawin sa gabing ito, sa program na ito, ay maging ayon sa inyong banal na kalooban sapagkat kami, Panginoon, ay ipinahintulot niyo po ito upang kami, Panginoon, ay magsamba ng may pure heart at pure na pag-iisip na nakatuon lamang po sa inyo. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami ay laging ipinadadaman ninyo sa amin ang inyong pag-ibig. Kaya, Ama, tanggapin niyo po ang aming dalangin ito upang tanggapin din namin ang inyong basbas sapagkat kami, Panginoon, ay inyong tinatawad sa aming mga pagkakasala. At kami, Panginoon, ay may karapatan, binigyan ninyo ng karapatan upang inyong kalingain. Maraming salamat, Panginoon. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good evening, everyone. Welcome to our midweek prayer. We welcome those who are watching through Zoom and through live streaming, the FB, Facebook. So mga kapatid, tayo ay masaya na muli makapagsamba sa Panginoon
upang tayo ay makarinig ng mensahe na ito ay ipang-10 na araw sa ating 10 days of prayer. Back to the altar. We would like to thank the Octamia family for leading the song service. Sister Cindy for the opening prayer. And we will hear a musical offering by John David Centino. And our speaker tonight is one of our elders, PUCR elders, Brother June Maalihan. He will be the last, yung huling magbigay ng mensahe sa ating 10 days of prayer. Ang ating programa ngayong gabi ay will go on as read. May our presence tonight will be blessed by hearing the words of God and seeking the Lord in prayer.
Purihin po ang Panginoon. Good evening po, PUC Remnant Church. Ayan. Ang sabi po dito sa aking monitor ay unstable ang ating internet. At pag-pray natin na patuloy nawa na tayo ay magkaroon ng magandang pag-aaral ng salita ng Diyos sa gabing ito. Salamat po sa nagbigay ng materials, nag-prepare ng materials. Gayon din po sa Diamond Care Group na nagpapacilitate ng ating worship ngayong gabi. Ayan. At gayon din sa church na nandito tayo para mag-aral at magpapuri sa ating Diyos. Napakabuti niya. Tayo po ay nasa huling 10 days of prayer meetings. So ito po ay pang-10. Ang title ng ating series ay Back to the Altar. Empowered to finish the work. I will go. Ayan. Ang ganda po ng team natin, ano? Bago ko po ipagpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, amin pong ini-invite ang inyong presence sa aming mga puso sa gabing ito, sa pag-aaral ng inyong salita. Nawa ang inyong Holy Spirit ang siyang manguna sa pag-aaral na ito. Ito po yung aming pinasasalamatan. Amen. Ang sabi po sa Isaiah 6:8, whom shall I send, and who will go for us? Then I said, here I am, send me. Ito po ay ang Isaiah 6 ay tungkol sa God calls Isaiah to be a prophet. Ito po ay ang storya ni Isaiah nang siya'y tawagan ng ating Panginoon. Ang sabi po rito ay, worshipers go. Paano po tayo nagwo-worship? Ano ba ang hinahanda natin pag tayo ay nagwo-worship? Who is willing to go? That's the question God asked Isaiah when he caught up a life-altering vision of God. Ito po ay pinakita ng Panginoon kay Isaiah sa isang vision. The moment was filled with amazing special effects. God was seated on a throne, high and lifted up. Ito po ay Isaiah 6:1. His robe filled the temple as 6 winged angels serenaded him with a chorus of holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. Verse 2 po yun. Malalaman po natin dito yung mga anghel na nag-a-attend sa ating Diyos ay 6 winged na mga angels. Ito po ay nagko-cover. Yung dalawa ay nagko-cover. Yung gawa ng nagko-cover po sila kasi talagang iba ang presence ng ating Diyos. Kaya nung mamangha si Isaiah nung siya ay malapit sa vision na na-witness niya ang glory ng Diyos. As God began to speak, the doorpost of the temple began to shake and smoke filled the house. The whole episode so undid Isaiah that he cried, "Who is me? For I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For my eyes have seen the King,
the Lord of hosts. We can blame him. Who can catch a glimpse of God and not be unmasked? Ang ganda po, ano? Nakita niyo po ba yon? Pag tayo ay kagaya nung ating title ay Back to the Altar, tayo po ay paglalapit sa Panginoon sa pamagitan ng panalangin, pagbabasa. Hindi ba po parang tayo ay na-unmask? Tayo ay tayo ay naiihayag yung ating mga hindi karapat-dapat na pag tayo ay lumalapit sa Panginoon. Ano po? Isaiah was awed by the holiness and majesty of God, but God our astonishment. God's revelation of himself is usually followed by a request. This was the case, for instance, when he gave John the revelation of Jesus Christ while exiled on the island of Patmos. John's vision of the end of the world and the return of God was meant to be shared. Unlike when God revealed himself to us, Isaiah, he was looking for a messenger, willing to spread his message of love and warning. Isaiah's answer was one of the ages. Here I am, send me. Ang ganda po, ano? Napansin nyo na pag tayo ay nagkaroon ng altar o tagpo, nung isang topic ay parang natandaan ko, meron tayong mga kanya-kanyang altar sa ating mga tahanan. Meron tayong spot. Meron tayong mga piniprepare na time, place sa ating tahanan para i-meet ang ating Panginoon sa pag-worship, sa pamagitan ng prayer, pagbabasa ng kanyang salita. Ayan, ano. Pag tayo po ay nagkaroon ng mga regular na yan na pagpunta sa altar na ating piniprepare o pag-aaral ng salita o regular prayer, tayo po ay nagkakaroon ng relasyon sa ating Panginoon. So, ang tutugunin natin dyan habang tayo ay nagkakaroon ng relasyon sa ating Panginoon ay tayo ay magpapasakop. Tayo ay hahayo sa mga gawain na kanyang ipagkakaloob sa atin. Kaya tayo ay habang lumalago, tayo ay magkakaroon ng desire na tayo ay magpagamit gaya ni Isaiah. Ang sabi rito, but God did something for Isaiah that led him to accept the call to go. When God took away his iniquity and purged his sin, Isaiah's response to God's grace was, I will go. Ayan. His decision to accept God's mission was made during a private devotional experience with God. Di ba po, nabanggit natin kanina. The power he would wield in public for God was power that he gained a private with God. Anointed writer, faithful prophet, fearless proclaimer of all Isaiah's outward identities were but a reflection of who he was on the inside. He had been to the altar with God. Ayan, parang kanina nabanggit ko na, pag tayo ay nagkakaroon ng experience sa relasyon sa ating Panginoon, yun ay mamamanifest sa ating mga kilos, sa ating mga pananalita, sa ating mga pakikitungo, sa ating mga kapatid, sa ating araw-araw na mga kasama,
hindi man sila kapananampalataya, pero nakikilala tayo sa pamagitan ng ating pakikitungo sa ating mga kaibigan kung sino ang ating Diyos, kung ano ang ginagawa ng Diyos para ma-experience natin yung kanyang kabutihan. As we end our 10 days of prayer experience, it is our prayer that you have begun to rebuild your personal altar of daily worship. It is our hope that your family has covenanted to meet God each morning and evening. But more than that, we pray that you will accept God's special invitation to go. In so doing, you will be touched. And to those who make so full a consecration that the Lord can place his touch upon their lips, the word is spoken. Go forth into the harvest field. I will cooperate with you. Ito po ay inspiration writings ni Ellen White sa Gospel Workers. Ayan, ang ganda po, no? At dito po sa bandang likod, may mga ilang suggestion po dito for prayers. At habang ito po ay binabasa ko, nais ko pong magkaroon kayo ng reflection na ito rin po ang inyong magiging prayer para tayo ay magkaroon ng maganda o regular na meetings sa ating Panginoon sa pamagitan ng prayers, sa pamagitan ng regular na pag-aaral ng kanyang salita para ang kanyang promise ay tayo ay kanyang sasamahan, tayo ay kanyang i-equip kung ano ang ating mga sasabihin sa pagtayo ay humayo. Ang sabi po rito, whom shall I send? God, the fact that you had to ask this question to rebuke enough to us. We have not heeded the call to serve and proclaim you. At times, we feel overwhelmed by the seemingly impossible task of world evangelism. Other times, we simply get too busy with our own lives, our own agendas and desires. We are sorry, Lord, forgive us and use us in your vineyard, we pray. Amen. Ang sabi pa ng isang prayer, here I am, beautiful Jesus. You have called and now I answered. Here I am. I don't have much to bring, but knowing that you are by my side is all I need to know. For those you send, you will also enable to do the works of Jesus. So here I am, Lord. Take me and glorify yourself through my life. Amen. Send me. God, we realize that the purpose of our lives is to reveal your character of love to this world. Please send us into your mission field. Show us where you are at work so that we can join your spirits moving. Direct our ideas and projects, our friendship and mission efforts. We want to shine for you, Jesus. Send us, send me, I will go. Amen. Ang ganda po ng suggestion prayers dito. At ako po ay nagpapasalamat na bilang iglesia, tayo po ay patuloy na nagpapagamit, tayo po ay
patuloy na nagpapalakasan sa isa't isa. At alam po natin na ang ating Panginoon ay masaya na nakikita niya ang kanyang mga anak na handang magpagamit, handang humayo, handang maging inspirasyon sa bawat isa. At nawa ang ating 10 days of prayer na natapos ngayon ay ito ay magbigay inspirasyon sa atin, magbigay paalala na ang gawain ay magpapalago sa ating Christian living. Ayan. Bago po ay ako po ay mananalangin, isasama ko na po yung meeting prayer natin tsaka yung mga prayer request. Po? Salamat po. Tayo po ay mananalangin. Before po, kung meron pa po, may mga ilan na po ditong prayer request, isasabay ko na po to after ng ating prayer sa ating 10 days of prayer. Tayo po ay manalangin. O Diyos na mahabagin, sa gabi pong ito, kami po ay lumalapit muli sa inyong luklukan. Dalangin po namin, Panginoon, kami ay linisin. Aming inaalay ang aming mga puso sa inyong paanan upang kami ay mahanda sa isang pagpapala na ipagkakalob niyo sa gabing ito. O Panginoon, kami po ang bawat isa sa church, bawat tahanan, bawat makakarinig ng pabalitang ito ay handa upang magkaroon kami ng tunay, relasyon sa inyo sa pamagitan ng mga patuloy na pag-aaral ng inyong salita. Panginoon Diyos, gaya ng inyong propeta na si Isaiah, kami po ay hindi karapat-dapat. Aming nadarama ang aming mga kakulangan, subalit napakabuti niyo po sa amin. Kayo po ang siyang laging lumalapit, umaakay sa amin upang kami ay magkaroon ng Kristiyanong pamumuhay. Panginoon Diyos, ang dalangin po namin bawat isa na nawa, ihanda kami para sa gayon ang mga gawain nyo ipagkakaloob ay ito ay marami pa ang maaabot ng inyong pag-ibig. Amin pong dinadalangin, Panginoon, ang mga gawain na inyong nilalatag sa iglesia, ang mga gawaing personal na inyong ipagkakaloob sa amin, na nawa ito po ay inyong pangunahan. Wala po kaming kakayanan. Kayo lang po ang siyang aming inaasahan at pinapupurihan na aakay sa amin para kayo ay aming ma-glorify. Panginoon Diyos, salamat po sa series na 10 Days of Prayer na inyong pinangunahan, pinagkaloob sa amin. Ito po ay bumago sa aming mga buhay. Salamat, Amang Banal. Patuloy naming inilalapit, Panginoon Diyos, ang aming mga kapatiran. Una-una, amin pong inilalapit si Brother Eric na nawa patuloy siyang palakasin ang kanyang physical na kalagayan. Alam namin na kayo ang siyang Diyos na lahat ay gagawin para sa inyong mga anak. Amin din dinadalangin, Panginoon, higit sa lahat, ang mga kapatiran may karamdaman. Linisin o paggalingin ang aming mga espiritual na kalagayan. Gayun din po, Panginoon, aming dinadalangin ang isa naming magulang nila Brother Garcia,
ay ito po ay nasa ospital na nawa bigyan siya ng lunas, kaginhawahan upang sa gayon sila ay makalabas na at patuloy na makapaglingkod sa inyo. Gayon din po, Panginoon, aming dinadalangin si Sister Eva na siya po ay sa ngayon ay nangungulila. Amin pong dalangin, Panginoon, ang lahat pong mga nangungulila, ito man, kung anuman ang dahilan, ay bigyan sila ng kaaliwan, kapayapaan. Alam namin na kayo ang siyang may hawak ng aming mga kilos. Siya kayo ang siyang nanguna sa aming mga kabuhayan. Nawa, Panginoon, bigyan kami patuloy ng pagpapala, higit sa lahat sa aming espiritual na pangangailangan. Gayon din po, Panginoon, aming dinadalangin ang iba pa naming mga kapatiran na kayo po ang nakakaalam kung ano ang kanilang mga hinanaing. Ang dalangin po namin, Panginoon, nawa ilusin kami upang sa gayon maniwala kami, lubusan namin paniwalaan na ang mga bagay na ito ay nangyayari sa amin na ang inyong kapangyarihan ay maihayag. Salamat, Amang Banal. Kami po'y dumadalangin sa inyo sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. For our closing song, let's sing Take My Life and Let It Be. Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my hands and let them move at the impulse of Thy love, at the impulse of Thy love. Take my feet and let them be swift and beautiful for Thee. Take my voice and let me sing, always only for my King, always only for my King. Take my lips and let them be filled with messages from Thee. Take my silver and my gold, not a mite would I withhold, not a mite would I withhold. Take my will and make it Thine, it shall be no longer mine. Take my heart, it is Thine own, it shall be Thy royal throne, it shall be Thy royal throne. Take my love, my Lord, I put at Thy feet, its treasure stored. Take myself and I will be ever only all for Thee, ever only all for Thee. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, patuloy po kaming dumadalangin sa inyo sa mga sandali pong ito. Aming pinasasalamatan ang pangunguna nyo sa pag-aaral ng inyong salita sa gabing ito. Tunay na kayo ay puno ng pag-ibig.
Nawa, Panginoon, basbasan ang bawat isa, ang bawat tahanan. Aming dalangin, Panginoon, na kami ay samahan sa aming mga pagpapahinga, sa pagtulog, at muli kaming bangunin sa kanibukasan, taglay ang buhay at kalakasan na handang magpagamit para maihayag ang inyong dakilang pag-ibig sa sanlibutan ito. Salamat, Amang Banal. Ito po ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Brother June. Happy midweek.